Hindi. Umalis ka na. Mabuting bata. Huwag kang mag-alala. Lola, talagang tutulungan kitang mahanap. Yung may nunal sa baywang, ang babaeng magdadala ng swerte. Kayo ay magsasama para iligtas ang buhay mo. Nanay, pakiusap, huwag ninyo akong ipagbili kay Manager Wang. Magtatrabaho ako ng husto para kumita, para makaipon ng dote para kay Jiao. Kung hindi lang sinabi ng fortune teller na mayroon kang kapalaran na magdadala ng swerte, ang pag-ampun sa'yo ay magbibigay ng magandang kapalaran sa ating pamilya, hindi ka na sana inalagaan ni nanay sa loob ng maraming taon. Anak, huwag kang magmadali. Kapag naibenta ko na itong malas na ito, kay Nanay. Manager Wang, magkakaroon tayo ng 200,000 na dote para makapagpakasal ka sa isang mayamang pamilya. Pagkatapos, tayo na ang magiging target ng paghanga ng lahat. Ha 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 ha. Nanay! Nanay! Wag. Inumin mo. Maya-maya, ay pagsilbihan mo ng maayos si Manager Wang. Halika. Ang init. Kailangan kong iwanan sa iyo ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para madali kang kontakin sa hinaharap. Hanapin sa buong lungsod ang babaeng may nunal ng isda sa katawan. Siya ang aking tagapagligtas. Bisita ba kayo sa Gu Hotel? Gusto niyo bang ipaalam ko kay CEO Gu? Ang batang walang galang na si Gu Yunting. Abala pa siya sa paghahanap sa aking apo. Nakaganito ako ngayon para lihim na suriin ang lobby ng hotel na pag-aari ng kumpanya. Walang Ah. sino man sa inyo ang dapat makialam. Kayo na matatandang babae. Araw-araw na lang nakikisama at nakikikain pero hindi naman bumibili. Hindi niyo man lang tinitingnan kung sino kayo. Labas! Labas! Ayos lang po ba kayo, Lola? Ayos lang. Mabuting bata. Salamat sa iyo. Ang mga sample product dito, para naman talaga yan sa pagtikim ng mga customer. Bukod pa rito, paano mo naman nagawa yan sa isang matanda? Matagal ko nang ayaw sa mga tulad mong mabahong tagalinis na malaki ang tiyan, umalis ka na at umuwi. Huwag kang makialam. Paikutan kita. Ah, Imulot mo ang iyong mga mata at tignan. Siya ang matandang ginang ng Gu Hotel. ano? Matandang ginang? Patawad po. Ako po ay walang pakiramdam. Pakiusap patawarin niyo po ako. Ang aming Gu Group walang empleyado na katulad mong may matataas na ambisyon pero mababa ang kakayahan.
Tanggal ka na. Binibini, maraming salamat sa iyo kanina. Ayos lang po, Lola. Tungkulin ko lang po iyon. Ang babaeng ito, maganda at mabait. Sana siya na lang ang apo ko. Matandang ginang. Ang stock nyo na na-trap, kumita na ng 100 milyong piso. Ano? May bago kang housekeeping order, pakiproseso agad. Lola, may part-time job pa po akong gagawin. Mauna na po ako. Ay, magkita-kita po tayo ulit kung magkakataon. Ang baywang ng babaeng iyon? Baka markang koi fish? Baka, siya ang babaeng koi na nagligtas kay Yunting? Yunting, dalian mo at pumunta sa lobby ng hotel. Nakita ko na ang aking bilyonaryong apo. Boss Gu, tumawag ang matandang ginang. Yunting, nakita ko na ang bilyonaryo kong apo sa tuhod. Ipunin ng lahat ng tao, ihatid ang ginang pauwi. Ang lakas ng loob ni Sheng Xia na magtago. Sabi ng pinakamayaman sa bayan, ang pamilya Zhou, kung walang 20,000 dote, hindi nila ako papasukin. Ang laki na ng tiyan ko, maghanap ng tatanggap, wala rin namang may gusto. Naghahanap na ako ng taong nagtanong. Dito lang siya nagtatrabaho bilang janitress sa hotel na ito. Pag nahanap na natin siya, ibenta natin siya. Tapos kunin mo ang 20,000. Pakasalan mo ang pamilya Zhou at maging isang mayamang ginang. Ma, ang walang kwentang babae na yon, Sa wakas, nahuli rin kita. Bakit kayo nandito? Aba, 3 buwan ka palang nawawala. Nabuntis ka na agad ng bastardo. Bilisan mo at sabihin, ang bastardong nasa tiyan mo, sino ang tatay na bastardo? Ma, pakialam ba natin kung sinong tatay ng bastardong nasa tiyan niya? Ngayon, dadalhin natin siya sa ospital para ipa-abort ang bastardong ito. Ngayong gabi, isasama natin siya sa kama ni Boss Tian. Tigil! Ang peklat ng koi. Sa wakas, nahanap din kita. Ano ang sinasabi mo? 3 buwan na ang nakalipas sa Baoji Hotel. Ikaw ba ang tumulong sa akin na magising? Pananagutan ko kayo at ang bata sa tiyan mo. Peklat ng koi? Baka naman, nang tumakas si Sheng Xia noong gabing nilagyan siya ng gamot, ay kasama niya ang lalaking ito? Ito kami, ang CEO ng Gu Group. Si Gu Yunting. Dahil ikaw ang binibini na hinahanap namin, ikaw ang magiging pinakapinagpipitagang babae sa buong Yuncheng. Ikaw ang magiging pinakapinagpipitagang babae sa buong Yuncheng. Sino mag-aakala na ang sticker na nilagay ko para gumanda ay bigla akong naging asawa ng pinakamayaman o Sheng Xia, nawalan ka ng dangal at nagbuntis pa, pero hindi mo inakala na magiging benepisyo ito sa akin at sa aking anak. Tama, ako ang hinahanap ninyo. Ipagbigay alam sa lahat ng katulong sa UC Villa na salubungin ang binibini pa uwi. Ang pagbubuntis ay nagpapahirap sa paglalakad. Tawagin ko na lang ang guwardiya para itulak ka pa uwi gamit ang wheelchair. Salamat sa'yo. Hoy! Malapit nang bumalik si Ginoong Gu. Ang mga walang kinalaman ay umalis agad. Kuya, ang taong nakatira diyan ay pinapagawa sa akin ng paglilinis. At malapit nang ma-overtime ang order ko. Pakiusap, pagbigyan mo na ako, papasukin mo na ako. Si Ginoong Gu ay isang taong may bilyong-bilyong ari-arian. Kung kakalabanin mo siya, ilang buhay ang mayroon ka para ibayad.
Bilisan mo. Alis. Ginoong Gu, Tanggal ka na. Ang residential area namin ay hindi nangangailangan ng tulad mong mapangmata sa kapwa. Ginoong Gu, patawarin niyo na lang po ako. Sa isang beses. Alis! Tayo? Ay nagkita na ba sa isang lugar? Ano ang pangalan mo? Gusto mong para sa iyong sanggol ay makahanap ng papatol sa iyo. Ang paraan mo ng panunuyo ay napakababa naman. Ay, teka lang. Napakayapak mo ng 100 piso. Ang swerte mo naman. Alam kong, hindi kayo nagkukulang ng pera, pero ito ay swerte mula sa Diyos ng karaniwang tao. Kung hindi mo pahahalagahan, mawawala ang swerte mo. Ay nako, malapit nang ma-overtime ang order ko. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko na munang umalis. Ginoong Gu, ito po ang mga profile ng katulong na pinahanap ninyo para sa pagbubuntis ng misis ninyo. Gu Yunting, hindi mo siguro inaasahan, no? Nilagyan ko na ng pampatulog ang inumin. Yunting, napagod ka siguro. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Mauna ka na munang magpahinga. Hindi kwalipikado ang mga katulong na ito. May iba pa ba? Ang lahat ng kwalipikado ay nandito na. Pero may isang nagpa-schedule na cleaner na hindi pa dumarating. Pasensya na po. Ako po yung cleaner na umorder kayo kanina. Nakita ko rin na naghahanap kayo ng katulong. Kaya ko rin gawin ang trabaho ng katulong. Ikaw yan? Buntis ka na? Naglilinis ka pa rin? Nasaan ang asawa mo? Asawa ko? Kailangan pa bang itanong, yan? Buntis na't naglilinis pa. Ang asawa niya ay sigurado't walang trabaho. Siya ang bumubuhay. Sige, pumasa ka sa interview. Bigyan niyo siya ng madaling gawain. Opo. Sumama ka sa akin. Ang swerte mo naman, ang Ginoong Gu namin, ay mahigpit sa pagpili ng tauhan. Ikaw, na maliit na cleaner, biglang naging katulong, hindi ka na mawawala ng benepisyo sa kumpanya. Ito, ang kwartong lilinisin mo. Shengsha, ito ang una mong trabaho sa pamilya Gu. Kailangan mong linisin ng maayos at magpakita ng galing. Sa panahon ngayon, ang trabahong may libreng kain at tulog ay mahirap hanapin. Ginang, ang singsing na ipinagawa ni Boss Gu para sa iyo, dumating na. Singsing sa kasal? Sa loob lamang ng 10 hanggang 20 minuto. Dapat kayang magtiis ni Gu Yunting sandali, hindi ba? Ang init. Bakit napakainit? Sa wakas, malinis na. Boss Gu, Shengsha? Bakit ka nasa kwarto ko? hindi ko alam. Nandito na pala kayo. Pupunta na po ako para linisin ang ibang kwarto. Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot, hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit ka pumunta sa bahay ko. Ang tunay mong hangarin. Ano ang sinasabi mo?
Wala akong ginawa. Sabihin mo. Pagkatapos nito, magkano ang gusto mong pera? Ibig sabihin ba, ako ang tinatanong niya? Sa pagiging kasambahay dito, magkano ang sweldo? 5,000? 50 milyon? Ang presyo ng ganyang uri ng transaksyon. Ang mahal ba talaga? Isang buwan. Monthly. Ganoon na ang kalagayan mo? Gusto mo pa ng long-term provider? Boss Gu, ang mga kliyente na pinaglingkuran ko dati, lahat sila ay lubos na nasisiyahan sa aking kakayahan. Kung ako'y kukunin ninyo, siguradong maaakit kayo sa aking kakayahan. Sa susunod, ako lang ang papaglingkurin ninyo. Ikaw ay isang buntis. Sigurado ka bang gusto mong gawin ang ganitong bagay? Oo naman. Pwede ko na ba? Simulan ang paglilingkod sa iyo ngayon? Boss Gu, ano ang ginagawa mo? Gagawin natin ang dapat gawin. Ah! Ikaw? Boss Gu, mayroon ba tayong pwedeng pag-usapan? Kung sa tingin mo masyadong marami ang hinihingi kong pera, pwede ko namang babaan ang presyo. Ano ang sumisipa sa akin? Ang aking sanggol po, tinutulungan ng kanyang ina na parusahan ng masamang tao. Hindi ba't ikaw ang pumayag dito? Guyonting, para kang hayop! May asawa ka na, pero pinatulan mo pa rin ako na buntis. Ano ba yan? Ikaw naman yan. Sige na. Tawagan mo na ang asawa mo ngayon. Anong gagawin mo? Papuntahin mo siya para sunduin ka. Para makapagpahinga ka ng maayos, ikaw na buntis. Pagkatapos, huwag mo nang gagawin ulit ang ganitong bagay. Na-terminate ba ako? Dahil lang sa ayaw ko, bigyan siya ng ganoong serbisyo, tatanggalin niya na ako? Lalaking walang hiya. Ang tungkol sa singsing ng kasal ay naayos na. Kailangan kong hanapin agad si Yunting. Yunting. Sheng Xia. Paano ka lumabas sa kwarto ni Yunting? Lin Jiao Jiao, bakit ka nandito? Inakit mo ang asawa ko. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Ah. Lin Jiao Jiao, ano bang gusto mong gawin? Sheng Xia. Wala ka bang hiya? Buntis ka na nga, inaakit mo pa ang asawa ng iba. Sinasabi ko sa iyo, si Yunting ay akin. Lin Jiao Jiao, anong sinasabi mo? Paano naging asawa mo si Jigu? Hindi ba ang asawa mo ay si Zhao Yaozu, ang pinakamayamang tao sa bayan? Nagsisinungaling ka. Ang anak na daladala ko ay kay Yunting. Mukhang hindi pa alam ni Sheng Xia ang pagpapanggap ko. Tamang-tama, ito ang pagkakataon para tapusin ang kanyang anak. Inaakit ang asawa ng iba. Kasalbahehan iyan. Ngayon, talagang ipaparamdam ko sa iyo. Ah! Lin Jiao Jiao, ano bang gusto mong gawin? Ang sakit ng tiyan ko. Sakit. Tama lang na masaktan ka. Kung hindi masakit, para sa patay iyan. Tutal ang anak sa tiyan mo, hindi rin naman alam kung kanino. Mabuti pang ipalaglag na ngayon. Ah! Lin Jiao Jiao, nakiusap ako sa iyo? Patawarin mo na ako? Ipinapangako ko sa iyo. Simula ngayon, hinding-hindi na ako magpapakita sa iyo at kay G. Gu! Ikaw, tulungan mo akong tawagan ng 120. Judas. Dito ka na lang manatili. At bahala ka sa buhay mo. Kapag nawala na ang anak sa tiyan mo, saka lang kita palalabasin. Aking anak. Ito ay noong gabing iyon, matapos nating mangyari ang iyong contact information. Sana ay kaya mong iligtas ang aming anak. Boss Gu, ito ang panlunas.
Sa susunod, suriin nyo ng mabuti. Huwag ninyong papasukin kung sino-sino lang. Hindi na po ito mauulit. Hindi rin po namin inaasahan na ang ganoon kaamo-among yaya ay maglalakas loob na lasunin ka. Boss Gu, hindi kilalang numero. Sasagutin mo po ba? Ang numerong ito, tanging pamilya lang ang nakakaalam. Baka naman scam call ito? Boss Gu, sasagutin mo ba? Tatay ng mga bata. Sagutin mo na ang tawag. Hello? Tatay ng mga bata. Sa wakas sinagot mo na ang tawag. Sino ka? Bakit mo alam ang numero ko? Ako. Ako ang babaeng. Nakasama mo sa isang gabing romansa, 3 buwan na ang nakakaraan. Buntis ako sa anak mo? Pero delikado ang kalagayan ko ngayon. Ang boses na iyon, hindi iyon ang boses ng misis. Baka naman scammer? Kahit sino pa siya? Basta alam niya ang nangyari noong gabing iyon? Kailangan kong alamin ang totoo. Tatay ng mga bata, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Noong Mayo 9, pagkatapos ng gabing iyon sa Marriott, nabuntis ako. Pero dinudugo ako ngayon ng malakas. Nasaan ka? Nasa basement ako ng Villa Yuxi number 18. Ikaw? Iligtas mo ako. Villa UC number 18? Hindi ba bahay ko yan? Sige, padating na ako. Boss Gu, hindi kaya patibong ito? Tatay ng anak ko? Bakit hindi ka pa dumarating? Ikaw, hindi ka ba naniniwala na sa'yo ang batang ito? Tatay ng anak ko, ako at ang baby ay talagang kailangan ka ngayon. Boss Gu, nandyan lang sa unahan ng basement. Liko lang po tayo ay makakarating na. Sino yan? Ang kapal naman ng mukha. Lin Jiao Jiao. Yunting, bakit ka narito? Yunting, maganda ang panahon ngayon. Paano kung samahan mo akong mamasyal sa hardin kasama ang ating baby? May tao ba sa loob? Bakit mo ako hinaharangan? Yunting, medyo masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba? Akong ihatid pabalik para magpahinga? Wala talagang tao sa loob. Hinding-hindi ko hahayaan na makilala mo si Shengsha. Baka ang nagligtas sa akin noong gabing iyon ay nasa loob? Yunting, Nasaan siya? Nasaan? Hahanapin ko na po siya ngayon. Boss Gu, wala siya dito. Kanina pa yung tawag, baka scam lang yon. Tara? Asawa ko, bakit hindi mo kami iligtas? Ng baby ko? Hindi ba siya? Talagang naniniwala sa aming mag-ina? maganda ang panahon ngayon. Bakit hindi? Kasumama sa akin at sa ating baby na maglakad sa hardin? May tao ba dito? Bakit mo hinaharangan? Yanting, si Boss Gu pala. Hindi ako tutulungan ng tatay ng anak ko. Hindi na ako pwedeng maghintay, baby. Hindi na siya makatiis. Ambulansya. Bilisan, iligtas niyo ang bata. Hindi ko alam itong si Yunting na walang karanasan, kaya kaya niyang alagaan ang manugang ko. Kailangan kong umuwi agad para tingnan. Madam, huwag po kayong mag-alala. Maraming katulong na nag-aalaga sa madam. Magiging maayos po siya. Kailangan kong tingnan? Bakit ang taong nahimatay
na ito ay kamukha ng manugang ko? Manugang, anong nangyari sa'yo? Diyos ko, ang laki ng tiyan niya. Hindi kaya triplets yan? Bilisan, tumawag ng ambulansya. Bilisan. Kumusta na, Yunting? May nakita ka ba? Mukhang scam lang talaga ito. Yunting, kanina hindi ka pa naniniwala sa akin. Ang kamay ko, masakit na dahil sa iyo. May black card ako rito. Gamitin mo lang. Ito ang kabayaran ko sa iyo? Yunting, ang bait mo. Ang kamay ko, hindi na masakit. Shengxia, buti alam mo ang lugar mo. Ang posisyon mong asawa ng kabataang Gu. Hayaan mong ako na lang ang maging kapalit mo. Mabuting bata. Sa wakas, gising ka na. Alam mo ba, sobrang nag-alala si Lola. Lola, ikaw na naman ang nagligtas sa akin. Salamat po. Ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Naligtas ang bata. Kambal sila. Ano? Kambal? Kung gayon, kailangan kong kumita. Mas maraming pera. Para makapagbigay ng ligtas na kapanganakan sa aking mga anak. Sa mundong ito, Ang pamilya Gu ay laging mahirap magkaanak. Nag-iisang supling. Hindi ko akalain na ang batang Yunting. Talagang nakatsamba at dalawa pa. Talagang pinagpala ng Diyos. Lola, ang bait niyo po sa akin. Pero ngayon, wala akong pambayad sa inyo. Baka, batiin ko muna kayo ng matupad ang inyong mga kagustuhan. Kapag mayaman na ako, saka ko na lang kayo babayaran. Magkatotoo ang mga pangarap? Sige. Sa totoo lang, umaasa ako na sa iyong tiyan ay 3 kambal para sa hinaharap ang bahay ay mas magiging masigla. Ginang Sheng. Nagkamali kami kanina. Hindi kambal. 3 kambal po. Diyos ko, kaya pala triplets talaga. Nagkatotoo talaga ang hiling ko. Ano? Triplets? Ang pagpapalaki ng 2 anak ay mahirap na. Ngayon ay nadagdagan pa ng isa. Paano ako kikita ng ganito karaming pera? Sabi mo kikita ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi ni Yunting na naiuwi na niya ang aking bilyong-bilyong manugang na babae? Ibig sabihin ba, hindi niya gusto ang aking manugang, kaya hindi niya ito tinatrato ng maayos? Buntis ako, maraming kumpanya ang ayaw sa akin. Kahit ang trabaho na may libreng pagkain at tirahan na hirap kong hanapin, ay mawawala pa. Kahit hindi ko alam kung bakit naging asawa ni Jinonggu si Lin Jiao, pero bata pa lang siya ay ayaw na niya sa akin. Kaya tiyak na hindi niya ako hahayaan na magtrabaho pa sa pamilya Gu. Hindi ko inaasahan na kahit buntis na ang aking bilyong-bilyong manugang, nagtatrabaho pa rin siya. Mukhang, ang walang hiya kong apo na si Gu Yunting, hindi pa niya sinasabi sa kanya na ang pamilya Gu namin ay isang marangyang pamilya na may bilyon-bilyong ari-arian. Alam ni Lola na malaya at matatag ka. Ang asawa mo ay hindi nagkukulang sa pera. Ang asawa ko ay hindi nagkukulang sa pera? Lola, alam mo ba kung sino ang ama ng anak ko? Siyempre naman, ikaw ay ang aking bilyong-bilyong manugang. Ang nasa sinapupunan mo ay ang bilyong-bilyong apong ginto ng pamilya Gu namin at ang asawa mo ay ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng na si Gu. Ang asawa mo ay ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Gu. Hayaan na. Mas mabuti na si Yunting na lang ang magsabi sa kanya ng personal tungkol dito. Dahil usapin ito ng mag-asawa, hindi ako pwedeng makialam. Malalaman mo rin? Sa tamang panahon? Basta, hindi ka namin pababayaan sa pamilya Gu. Halika, subukan mo ito. Ito ang masustansiyang pagkain na espesyal na inihanda ni Lola para sa iyo. Lola, maraming salamat po. Gusto mo ba? Ihahanda ko ito para sa iyo araw-araw. Ilang beses na akong nakatagpo ng panganib, at si Lola ang palaging nagliligtas sa akin, kahit hindi ko alam kung anong klaseng tao ang apo niya. Pero ang bait ni Lola, sa tingin ko, hindi rin siya masama. Mabuting bata. Kumain ka muna ng dahan-dahan. Lalabas lang si Lola para sagutin ang tawag. Lola, Ikaw na bata ka?
Iniwan mo ang asawa mo sa labas ng mag-isa at itinago mo pa na ang pamilya natin ang pinakamayaman. Alam mo ba, halos mawalan siya ng buhay para lang magtrabaho at kumita ng pera, para lang buhayin ang pamilya. Lola, anong pinagsasasabi mo? Hindi ba ang apo mong ito ay maayos na nasa bahay? Bakit ang init-init kapag buntis? Baka niloko ka lang nila? Matagal na siyang nasa bahay. Palsipikado ba ang nasa ospital? That day, was it really because my eyesight was failing? Did I see it wrong? Such a good child. Why isn't she my granddaughter-in-law? Grandma, weren't we supposed to hold a welcome party for Jiao Jiao? It's almost ready now. It will be held at the Gu family villa. Then, we can invite all mothers who gave birth in the last 3 months to come. She can interact with mothers of 3-month-old babies and learn from them. This way, she won't be lonely by herself. Oh, alright. These things, you can arrange them yourself? I still have other matters to attend to. Why? I wish she was my granddaughter-in-law even more. Never mind. As long as I go and check whether she has a birthmark on her body, then everything will be revealed. My child, do you still feel unwell anywhere now? Grandma will take a look for you. No, Grandma, I'm already much better. Hey? Don't be shy. Grandma will help you check. This concerns your body, so it's not a small matter. Kamag-anak ng pasyente, huwag kang malikot. Para hindi maimpeksyon. Naiintindihan ko. Anak, anong tinitignan mo? Tinitignan ko ang mga batang naglalaro sa labas. Mula pagkabata, wala akong kaibigan. Lubos akong nag-aalala na pagkapanganak ng aking anak, magiging katulad siya sa akin noong bata pa ako, nag-iisa, at kaawa-awa. Madali lang yan. Buti na lang, ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng ay magsasagawa ng salo-salo at maraming buntis ang inimbitahan. Pwede kang pumunta para makilala ang ilang kaibigan. Pagkapanganak ng mga bata, marami rin silang makakasalamuha. At pwede ka ring magkaroon ng ilang matatalik na kaibigan. Kung hindi siya ang aking manugang, mas mabuti pa kung maging magkaibigan sila ng aking manugang. Napakatalino. Lola, wag niyo na po akong biruin. Sa salo-salo ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng, tanging ang mayayaman at makapangyarihan lang ang makakapunta. Ako na isang simpleng tagalinis? Hindi ako makakapunta. Aba, hindi yan mahirap. Mayroon kang imbitasyon? Pwede ka nang pumunta. Lola, paano kayo nagkaroon ng imbitasyon mula sa pinakamayamang tao sa Jiangcheng? Huwag mo nang alalahanin yan. Bukas, may iba pang importanteng gagawin si Lola, kaya ikaw na lang ang pumunta para kay Lola. Buti na lang wala na akong trabaho sa Gu Group. Kung makakapunta ako sa salo-salo ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng at makakita ng bagong oportunidad sa trabaho, sa ganitong paraan, makakakita rin ako ng magandang pera para makapanganak ang aking mga anak ng ligtas. Lola, salamat po. Pag nakakuha na po ako ng malaking pera sa hinaharap, aalagaan ko po kayo. Sira ulo ka? Gabing-gabi na. Kayo ng mga bata, magpahinga na kayo ng maayos. Huwag kalimutang pumunta sa banquet bukas. Mauna na ako. Doktor, noong ni-rescue namin si Shenxia, nakakuha ba kayo ng fetal sample? Gusto kong magpa-DNA test. Sige po, Ginang. Ang resulta ng test, lalabas na bukas. Mabuti. Ayusin niyo agad. Opo. Ay, ito. Hindi ba ito ang Pamilya Gu? Lola, paano ako nakakuha ng imbitasyon mula sa Pamilya Gu? Bagamat hindi ako tinatanggap ni na Ginoong Gu at Lin Jiao Jiao dito, ang layunin ko sa pagpunta rito ay para muling makuha ang oportunidad sa trabaho. Kailangan kong mag-ingat. Hindi ako pwedeng makita nila. Nabalitaan ko na natagpuan na raw ang ginang. Ang ganda. Oo nga. Siya siguro yan. Mga kagalang-galang na panauhin, maligayang pagdating sa inyong lahat. Ang layunin ng piging na ito ay upang ipagdiwang ang matagumpay na paghahanap ni Ginoong Gu sa kanyang ginang at sa kanilang hindi pa isinisilang na batang Ginoo. Ito ang lahat ng
maingat na inihanda ni Ginoong Gu para sa kanyang ginang. Sila ang mga gold medal na yaya ng ginang, nutritionist, at fetal teacher. Maligayang pagbabalik sa bahay, ginang at batang Ginoo. Nainggit ako sa ginang. Mukhang Ginoong Gu. Ay talagang sobrang mahal ang ginang. Lahat ay handa na para sa kanya. Hindi ko maisip, pagkapanganak ng inyong anak, gaano kaya siya kalambing. Sana may asawa rin ako na tulad ni Ginoong Gu upang hindi hayaang maboard ang ginang na mag-isa sa bahay. Tinawag niya kaming lahat na buntis para samahan ang ginang at palipasin ang oras. Mahal ba talaga ni Ginoong Gu si Lin Jiao Jiao? Kung handa si Ginoong Gu na magdaos ng piging para kay Lin Jiao Jiao at sa kanyang anak, ibig sabihin, hindi naman pala siya ganun kasama. Sayang ang aking anak ay walang kahit ano. Nasaan ba talaga ang tatay ng bata? Shengxia. Bakit narito pa rin ang babaeng yan? May nalalaman ba siya? Gusto ba niyang ipa-acknowledge ang bata? Hindi ko siya hahayaan na magtagumpay. Dapat, titingnan mo ito. Ito ay isang bagay na ipinagawa ni Mr. Gu sa isang nangungunang eskultor para sa hindi pa isisilang na batang Ginoo. Nagkakahalaga ito ng daan-daang milyong piso. Ito ay ginagamit upang manalangin para sa batang Ginoo upang magkaroon ng isang buhay na mapayapa at maayos. Walang sinuman ang pinapayagang hawakan ito. Opo, Ikaw, ibigay mo itong gintong mansanas sa babaeng iyon sa kabilang panig. Ginang, ito ay personal na inihanda ni Mr. Gu para sa batang Ginoo. Siya ay isang dayuhan. Paano natin ibibigay sa kanya ang napakamahal na bagay na ito? Lola, ang gintong mansanas ay inihanda para sa bata sa aking sinapupunan, kaya natural lamang na may karapatan akong magpasya kung saan ito mapupunta. Kailangan mo lang sundin ang aking utos. At, manahimik ka. Magandang araw po, Ginang. Binabati kita sa pagiging espesyal na bisita sa handaan na ito. Maari mong makuha ang gintong mansanas na katulad ng sa batang Ginoo. Ito ay para sa akin? Mukhang mahalaga ito. Opo, para po talaga sa inyo iyan. Ipinagbilin po ni Mr. Gu. Sabi po niya, kayo ang kanyang maswerteng panauhin na nabunot. Sana po ay tanggapin ninyo. Mr. Gu, baka dahil hindi niya ako binayaran noong huli at hinayaan niya pa si Lin Jiao Jiao, nasaktan kami ng aking anak, kaya ito ang kanyang pambayad para manahimik ako? Kung gayon, pakisabi sa kanya na salamat kay Mr. Gu. Nasaan na ang gintong mansanas na inihanda para sa magiging batang amo? Nakita ko kanina, ang isang buntis na nakasuot ng asul na damit na tumakbo. Siya iyon. Siya ang nagnakaw ng gintong mansanas ng aking ipinagbubuntis na anak. Madam, sino po? Siya iyon. Tingnan niyo ang suot niya, basahan. Siguradong nakapuslit siya sa bulwagan. Magnanakaw na walang breeding. Dalhin niyo ang mga tao. At hulihin niyo siya. Sige po, madam. Hahabulin ko po siya kaagad. Ninakaw mo ang gintong mansanas ng aming magiging batang Ginoo. Nagnakaw? Hindi ako nagnakaw. Kung hindi ka nagnakaw, ano ang nasa kamay mo? Binigay niya ito sa akin. Nagsisinungaling ka. Paano ko naman ibibigay sa iyo ang napakahalagang bagay na ito? Hindi po. Naku, umaalma pa. Tingin ko ikaw ay isang magnanakaw. Isa ka pang sinungaling. Anong nangyari? May nangyari ba? Itong babaeng ito, ninakaw ang gintong mansanas na inihanda ng matandang ginang para sa aking ipinagbubuntis na anak. Ang gintong mansanas. Para sa bilyong dolyar na apo ng pamilya Gu. Ninakaw pa niya. Hindi po. Sinabi niya sa akin, ako raw ang mapalad na bisita ngayon. Kaya, binigay niya sa akin ang gintong mansanas. At sinabi pa niya na ito ay may pahintulot ng President Gu. Pakisuyo, maniwala kayo sa akin. Umaalma ka pa. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Ikukulong kita sa madilim na silid. Halika. Lin Jiao Jiao, sobra ka na. Hindi ko naman ninakaw ang gamit niya. May CCTV ba rito? Gusto kong tingnan ang CCTV. Hindi ko inaasahan na magnanakaw pa rin ang isang buntis. Sino ka sa akala mo? Ito ang pamilyang Gu.
Sa tingin mo ba ay basta-basta mo lang masusuri ang CCTV? Ninakaw mo ang gintong mansanas ng aking di pa isinisilang na anak at nangangarap maging asawa ng CEO ng Gu Corporation. Nakakatawa. Shengxia, ikaw na isang tagapaglinis na nabuntis bago ikasal. Anong karapatan mo para agawin ang akin? Nabuntis bago ikasal? Diyos ko, may ganyan pang babaeng walang hiya. Baka hindi rin alam kung sino ang ama. Dumalo ako sa piging. Hindi para makipagtalo sa iyo. Ito ang aking piging. Hindi ito ang lugar na basta-basta mo lang pwedeng puntahan o basta-basta umalis. Napakahusay. Nakita ko na ang aking manugang na babae. Yunting, nakita ko na ang aking manugang na babae sa piging ng pamilyang Gu. Lola, hindi ba nahanap na si Jiao Jiao? Ay, peke iyon. Ang nahanap ko ang tunay na main female lead na swerte. Bilisan mo at pumunta sa piging at hanapin ang tunay na main female lead na swerte. Sige po, pupunta na ako agad. Lin Jiao Jiao. Ang tiyan ko. 120. 120. Lin Jiao Jiao. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Kailangan ko nang pumunta sa ospital ngayon. May mas masahol pa akong kayang gawin. Gusto mo bang subukan? Ngayong nasa party ka na ng Gu Group, umasa ka pa ring maging may bahay ng CEO ng Gu Group? Ang ginintuang mansanas na ito ay inihanda ng matandang babae para sa aking anak. Ito ay pagkilala na ako ang may bahay ng CEO. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Kailangan ko nang pumunta sa ospital ngayon. Kung hindi, mamamatay ang anak ko sa sinapupunan ko. Ang anak mo na walang ama, inakala mo bang sama-sama kayo sa halaga ng ginintuang apo sa tiyan ko? Lin Jiao Jiao, umalis ka sa dinaraanan ko. Gusto mong umalis? Kung gayon, kainin mo muna ang lahat ng ito. Kung hindi pa sapat, bigyan mo pa ako ng isa pang piraso. Tigil. Tigil! Shengxia, ayos ka lang ba? President Go, allergic ako sa mangga. Natatakot ako na makaapekto ito sa sanggol. Dali, dalhin mo ako sa ospital. May tao. Ihanda ang sasakyan sa ospital. Nasaan ang aking $1 bilyong na manugang? Yunting, ang babaeng ito, ninakaw ang gintong mansanas na inihanda ng matandang ginang para sa amin ng aking anak. Dapat mong bigyan siya ng leksyon. Tumigil ka. Ngayon ang salo-salo na inihanda ko para salubungin ang aking manugang at ang aking gintong apo. Sino ang nangahas manggulo? Ang nanggugulo ay nandito. Ang walang kwentang Shengxia na ito. Oo nga, Ginang. Nakita ko siya mismo na nagnakaw ng gintong mansanas. Ginang, siya ay isang babae na nabuntis bago ikasal. Dapat mo siyang parusahan. Itong dalagita, bakit parang ang manugang ko? Ang babaeng ito, bakit parang apo ko sa tuhod? Ang mukha ay namagana parang baboy. Hindi na makita kung anong itsura. Allergic po ako sa mangga, pero hindi ko po talaga ninakaw ang mansanas. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayon din, kumuha kayo ng CCTV footage. Tingnan ko lang kung sino ang nanggugulo sa welcome party ng apo ko sa tuhod. Opo, madam. Madam, misunderstanding lang po ito. Wag na po. Tayong mag-CCTV. Wala kang karapatang magsalita dito. Yunting, Kapag lumabas ang resulta ng CCTV, natural na mapapatunayan ang iyong pagiging inosente. Bakit lalo siyang nagiging kamukha ng apo ko sa tuhod? Kung ang kanyang baywang ay may benda na galing sa ospital, tiyak na siya ang aking apo sa tuhod. Lola, anong ginagawa mo? Huwag kang masyadong atat. At saka, hindi naman kailangan madaliin ngayon. Ang daming tao rito. Masyado akong naging padalos-dalos. Senyora, Ginanggu, nakuha na po ang CCTV footage. Ginanggu, senyora. Opo, ang misis po. Siya po ang nagpautos sa akin na ibigay ang golden apple sa dalagang ito. At ipaako sa siya. Senyora, patawarin niyo po ako. Ikaw? siniraan niya ako.
Kailan ko pa ba sinuportahan ka? Binibining Lin, hindi po iyan ang nakita ko sa CCTV. Lin Jiao Jiao, hindi naman tayo nagkikialaman sa isa't isa. Bakit mo ako gagamitan ng ganyang karuming pamamaraan? Yunting. Senyora. Nagkamali po ako. Alang-alang po sa apo ninyo na nasa tiyan ko. Sana, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, kaagad kang humingi ng tawad kay Sheng Xia. At saka, ayoko nang makita ka pa. Humihingi ka ng tawad sa babaeng iyon, si Sheng Xia. Bakit naman? Ayokong ulitin pa. Ako, alam ko na ang pagkakamali ko. Paumanhin, hindi ko dapat pinagbintangan ka. Ang taong tulad mo, talagang hindi ko mapapatawad. Dali, dalhin natin si Sheng Xia sa ospital. Yunting, ikaw ang magmaneho. Tao, ihanda ang sasakyan sa ospital. Bakit? Bakit siya? Si Sheng Xia. Malinaw na ako ang lehitimong ginanggu. Si Lola at si Yunting ay kinakampihan siya. Hindi ako papayag. Doktor, kumusta na siya? Bakit hindi pa siya nagigising? Nakaligtas na siya sa delikadong yugto. Gigising din siya maya-maya. Lola, hindi ba natin tatawagin ang asawa niya? Ano? May asawa siya? Lola, wala akong asawa. Bakit? Dati mo kong sinabihan na may asawa ka. Ginonggo? Niloko lang kita dati. Sa totoo lang, nabuntis ako ng hindi pa kasal. Wala akong asawa. Kumusta po? Lola, may mali po kasi sa DNA test na iyon. Ang nagpasuri at sinuri ay walang kaugnayan sa dugo. Ano? Paano nangyari iyon? Nang sinuri ko iyon noon, malinaw na may kaugnayan sila sa dugo. Lola, noon po kasi nagmamadali kayo kaya mali po ang nakuha ninyo. Ibig sabihin, si Sheng Xia ay hindi ko apo sa pamangkin? Hindi ako naniniwala. Kailangan kong maghanap ng pagkakataon para suriin itong mabuti. 3 buwan na ang nakalipas dahil ipinagbili ako ng aking nag-ampon. Bilang bahagi ng dote na 200,000 piso. Kaya sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuntis ako. Simula pa noong bata ako, ay inuwi na ako ng aking nag-ampon. Ngunit sila ay lagi akong sinasaktan at minamaliit. Siguro sobrang uhaw ako sa pagmamahal ng pamilya. Kaya kahit alam ko, nabuntis ako, hindi ko pa rin pinili na ipalaglag siya. Pero, talaga akong nag-aalala. Kapag lumaki na ang aking anak, baka maging katulad ko siya, na walang anuman. Napakasarili ko talaga. Bakit ang aking pagkabata at ang mga pinagdaanan ko ay kailangan pa ring daanan ng aking anak ulit? Siguro, hindi talaga ako magiging isang mabuting ina. Bakit kapag nakikita ko siyang umiiyak, ang puso ko ay sobrang sakit? Sheng Xia, hindi mo ito kasalanan. Ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya. Hindi ko alam kung bakit si Sheng Xia ay lagi kong naaalala ang babae 3 buwan na ang nakalipas. Boss Gu, okay na po ako. Gabi na rin po. Makakauwi na po kayo. Ngayon, salamat po sa inyo at sa matandang ginang. Kung gayon, mauuna na ako. Paalam po, Boss Gu. Lola? Kahapon, pumunta ka ba sa salo-salo ng group? Oo. Pero may nangyaring hindi inaasahan, kaya umalis na lang ako. Ikaw pa rin pala, Lola, ang naghatid sa akin sa ospital. Ikaw pala ang tao sa ospital kahapon? Ikaw pala iyon?
Oo nga, pero sobrang lala kasi ng allergy ko kahapon. Kaya Lola, hindi niyo ako nakilala. Tingnan mo nga naman, buntis ka na't lahat, ganyan ka pa rin kapagod. Tara, ililibre ka ni Lola ng masarap na pagkain. Sige po, pero Lola, napakaraming beses niyo na po akong natulungan, kaya ang hapunan na ito, ako po ang maglilibre sa inyo. Tara na. Shengxia. Shenxia. Mabuting bata. Sino sila? Lola, siya ang aking kinagis ng ina. At siya ang nagpilit sa aking magpakasal sa kanya noon. Shensha, matagal na kitang hinahanap. Tingnan mo ang tiyan mo. Ang laki na. Ngunit, sasabihin ko sa'yo ang isang magandang balita. Sinabi ni Manager Wang, basta't ikaw, ipagpalaglag mo ang iyong anak. Sa iyong tiyan, pwede kanyang pakasalan. At saka, handa pa rin siyang bigyan ka ng 50,000 piso PHP 100,000 na dowry. Ang sinasabi mong Manager Wang? Hindi ba siya itong nasa harap ko, na taong ito? Ang edad ng kanyang anak ay halos kasing edad ko na. Paano niya ako mapapakasal sa ganyang tao? Shenxia, anong ibig sabihin ng sinabi mo? Ngayon, kahit matanda na ako ng kaunti, ngunit sa Jiangcheng, malaki ang aking impluwensiya. Hindi mo rin tingnan ang sarili mo na may ibang lalaki at nabuntis. Ngayon, handa akong gumastos ng 50,000 piso PHP 100,000 para pakasalan ka at hindi ko na isasaalang-alang. Kaya, huwag kang maging mapagmataas. Tama. Shensha, tingnan mo si Manager Wang, napakaraming pera. Pakasalan mo siya, iyong napakagandang kapalaran. Kung gayon, baka gusto mong iwanan na lang ang swerteng ito para kay Lin Jiaojiao? Ikaw na walang utang na loob. Tingnan mo ang mga buwan ng pagbubuntis. Iyang lalaking iyon, dinalaw ka ba? Hindi ka pa ba magmamadali para ipalaglag ang bata sa iyong sinapupunan at pagkatapos ay magpakasal kay Manager Wang? Hindi ko ipalalaglag ang aking anak. Shengxia, sumama ka sa akin. Sige. Bitawan niyo ako, ayoko. Lola, Sumama ka sa akin. Sige. ayoko. Lola? Sino ka ba? Naglakas loob kang kalabanin ako dito? Ako ang nanay niya. 10,000 lang, ipagbebenta mo ang sarili mong anak sa ganoong klase ng tao. Ang isang katulad mo, hindi karapat-dapat na tawaging nanay. 10,000 lang. Ikaw na pulubi. Sa buong buhay mo, hindi ka makakaipon ng 10,000 ano? Ano ang 10,000? Wala lang iyan sa akin. Tingnan mo ang suot mo, punit-punit. Ikaw na walang kuwentang pulubi, makakapaglabas ka ba ng 10,000? Matanda, kung sasabihin mo na makakapaglabas ka ng 10,000 piso sa harap ng lahat, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Mababaw ang tingin ninyo sa tao. 10,000? Hindi pa iyan sapat para sa isang kain ng batang ito. Lola, Ano ang sinabi mo? 10,000 lang ipapahiya ninyo ang napakabait na batang ito? Ang kakapal ng mukha ninyo? Matanda, dito kasi ay isang high-end na hotel sa ilalim ng Gu Group. Isang bote pa lang ng alak ay mahigit 100,000 na. Dinala mo siya dito para kumain. Baka naman gusto niyang umutang. Kung may lakas ka ng loob, ilabas mo ang pera. Ipagmayabang mo sa lahat. Ha? Tama. Nagagawa mong sabihin ang ganoong bagay? Kakayanin mo bang kainin iyan? Bibili talaga ako. Anak, kung ano ang gusto mong kainin ngayon, umorder ka lang. Sagot ko, ang bayad. Magbabayad? Tingnan mo nga yung pagmumukha mong dukha. Waiter! I-arrange mo ang sa inyo dito, sa Black Gold VIP room. Dito po sa Black Gold VIP room. 5,000,000 piso po ang minimum na order. Narinig mo? 5,000,000. Huwag kang maniwala sa matandang iyan na puro hangin ang sinasabi. Mamaya pagkatapos kumain, tatakas lang. Hindi ba't magiging totoo nga na siya ay nag-din and dash? Maaari akong magbayad ng maaga. Pwede akong magbayad muna. Gamitin itong card. Lola, Isang bank card. Sinong walang ganoon? Ikaw na matandang demonyo. Itong card. Hindi pa alam kung may pera. Itong amoy lola na ito, gusgusin ang suot. Sa tingin ko, wala man lang siyang ni piso sa card na yan. Subukan nyo lang, malalaman nyo rin. Dahil handa kang mapahiya sa harap ng maraming tao. Pagbibigyan ka namin, iproseso ang card niya. Buksan ninyo ang inyong mga mata at tingnan kung gaano karaming pera sa card na ito.
Matandang demonyo, malapit ka na, nagpapanggap ka pa rin. Mamaya, tingnan mo kung paano ko wawasakin ang iyong mukha. Matagumpay na pagbabayad. Ano? Matandang demonyo, itong card mo, hindi ba ito nanakaw? Tama, hindi ba kanina? Hindi rin naglagay ng password? Ay ito ay isang black card na inisyu lang kapag tumugma ang pagkakakilanlan. Natural, hindi kailangan ng password. Mga palakas sa balon? Ito ay talagang isang Global Limited Edition Black Card. Para lamang sa mga bilyonaryong mayaman na daan-daang bilyon. Paano nangyari yon? Ang matandang babaeng ito ay walang pangalan. Paanong magkakaroon siya ng daan-daang bilyong yaman? Siguradong nanakaw ito. Itong matandang demonyo, paanong magkakaroon siya ng daan-daang bilyong yaman? Aking apo, kung gusto mo, bibilhin ko na itong hotel para sa iyo. Kung ano ang gusto mo, bibilihin ko ang buong hotel na ito para sa iyo. Bibilihin? Hotel lobby. Ang matandang hukluban na ito, ano ba talaga ang kanyang pagkatao? Hindi kaya si Shenxia ay kumapit na naman sa mayaman na pamilya? May isa pang posibilidad. Ano? Ang card na ito ay kopyang impormasyon. Ito ay isang peking card na may virus. Kaya pala ang matandang hukluban na ito ay isang manloloko. Guwardiya, dakpin ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong galawin ang lola ko. Pakawalan ninyo siya. Nangangahas kayong saktan ako? Bitawan ninyo ako. Ikaw na matandang hukluban, nagpapanggap pa rin dito? Bugbugin. Pag binugbog siya, titinorin iyan. Alam ninyo ba kung sino ako? Isang matandang babae na nagpapanggap at nanloloko. Ang tigas pa rin ng ulo mo? Ako ang matandang ginang ng Gu Group, Leng Meiying. Pwe. Ako ang Gu Group, Gu Yunting, ang galing magpanggap. Anong ginagawa ninyo dito? Anong ginagawa nyo rito? Nandito ka na, Tia. Tia, kailangan mo talagang ayusin ito. Ang lobby nitong hotel, pinapasok ng mga manloloko. Naglakas loob siyang magpanggap na bilyonarya, Signe, Leng Meiying. Isang kagalang-galang na tao tulad ni Lola Leng, paano siya magpapakita rito? Noon pa, mahirap pa rin makapunta sa taunang pagpupulong ng Gu Corporation para lang makita siya. Tama. Ay, ang galing talaga ng tito ko. Ang tungkol sa iyo at kay Shenxia, paano naayos? Inaayos na. Dalian mo. Limitado ang pasensya ko. Kung hindi lang dahil gusto ng pamangkin ko si Shenxia, hindi ko aalagaan ang pamilya mo hanggang ngayon. Tia, ngayon, may matandang babae rito. Nagloloko gamit ang isang card. Pinaparusahan namin siya. Talaga? Oo nga. Nasaan siya? Tignan ko. Tia, kailangan mo siyang bigyan ng leksyon. Sige. Iyang matandang babae na iyan. Ikaw ang matandang babae na iyan, di ba? Lola Leng? Ikaw lang. Matandang halimaw ka, ano? Matandang ginang Leng. Matandang ginang Leng, bakit po kayo nandito? Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Presidente Tian, isa lang siyang pulubi. Bakit mo pinapalaya siya? Ikaw talagang bulag. Humanda ka na. At ikaw rin. Presidente Tian, bakit mo ako sinampal? Siya ang dapat mong sampalin. Tito, may hindi ka bang naintindihan? Itong matandang bruha, siya ay... Kayong mga salot, gusto nyo bang mamatay? Huwag nyo akong idamay. Presidente Tian, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi mo ba sila paparusahan ng maayos? Sa halip kami pa ang sinasaktan mo? Matandang bruha, may lakas ka pang magsalita. Alam ba ninyo kung sino siya? Mandarayang babae lang siya. Sinasabi ko sa inyo, siya ay... Sasabihin ko sa inyo, siya lang? Siya ang lola ni Shenxia. Ano? Tito, ito lang, hindi alam ni Shenxia kung saan niya nakilala ang pulubi na ito? Oo nga. Wala akong narinig. Nakasala si Jigo. Ang taong ito ay napakapulubi kung manamit,
Kumpara sa marangal at kagalang-galang na Ginang Leng, hindi sila magkapareho ng tao. Mukhang nagkamali ako. Ikaw na matandang demonyo, nagtatago ng huwad na pagkakakilanlan, nakarating dito para manloko. Sabi ko, Sheng siya. Ang pamangkin ko ay napakagwapo, mayaman at talentado. Kung pakakasalan mo siya, kahit sa panaginip ay masaya ka. Huwag kang mangarap, hindi ko siya pakakasalan. Huwag mong subukan. Alam mo kung sino ako. Si GT yan ay ang Gu Group, manager ng lobby ng hotel sa ilalim nila. Sa ilang araw, iaangat na siya bilang presidente. Tama. Alam mo, kung ano ang Gu Group, ang presidente ng Gu Group ay ang pinakamayamang tao sa Jiangcheng. Sheng siya, alam mo ba kung gaano kabait sa iyo si nanay? Hindi ka pa rin sumasama sa akin. Walang galang. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin ako at ang aking magiging apo sa kasal. Ikaw na matandang demonyo, babasagin ko ang mukha mo. Lola, Hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin. Ako, isang matanda, nabuhay na. Pero hindi pa naranasan ang ganitong pang-iinsulto. Tatawagan ko ngayon ang aking apo upang papuntahin siya dito. Paparatingin ko siya. Hello, Lola. Apo, halika ka na agad. Ako at ang iyong magiging asawa, binuli ng iba. Ano? Kung sino man ang nangahasakta ng pamilya ko, gusto niyo bang mamatay? Ginoong Gu, nandito na po kayo. Ginoong Gu, itong dalawang tao, nagpanggap na kamag-anak nyo, lalo na itong matandang babae. Nagpanggap pang Lola Leng. Pinaparusahan ko po sila para sa inyo. Bakit nyo sinasaktan ang tiyuhin ko? Kayong mga walang pinipiling kausap. Alam nyo ba, siya ang Lola Leng ng Gu Group? Ang lola ng Ginoong Gu. Ikaw, ito ka. Kayong tatlo, lumabas kayo. Sino mang magsabi pa ng isang salita, sasampalin ko pa. Palayasin niyo sila. Kung walang utos mula sa akin, huwag kayong tumapak sa lobby ng Gu Group Hotel. At ikaw, tinanggal ka sa trabaho. Ginoong Gu, nagkamali po ako. Ginoong Gu, patawarin niyo ako, Ginoong Gu. Sheng siya, ako pa rin ang nanay mo. Pakisabi kay Ginoong Gu na patawarin na kami. Pakiusap, pakawalan na kami ni Ginoong Gu. Pakiusap, Patawarin mo ako, Ginoong Gu. Lumabas kayo. Ginoong Gu. Lola, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ay, Shengxia, siya ang asawa ng apo ko, ang iyong lucky charm bride. Lola, ibig niyo pong sabihin, ang apo niyo ay si Gu Yunting? Oo. 3 buwan na ang nakalipas sa Marriott Hotel ay... Matagal na tayong hindi nagkita. Tatay ng aking anak. Naku, Boss Gu, si Sheng Xia pala. Sa totoo lang, ako ang palaging mali. Sa totoo lang, lagi kang nasa tabi ko. Ikaw lang? Siya. Sa totoo lang, mula nang makita kita sa unang pagkakataon, mahal na kita. Nagseselos ako sa sarili ko at sinubukan kong kalabanin ang sarili ko. Pero, talagang masaya ako, sobrang saya, na maging asawa mo. Papakasalan mo ba ako? Aalagaan kitang habang buhay. Oo, papayag ako.